Sa punto pong ito, makakausap natin si Police Superintendent Oliver Tanseco ng PNP Highway Patrol Group Public Information Office. Magandang tanghali po sa inyo, Police Superintendent Tanseco. Si Connie Season po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Opo, unang-una sa lahat, kayo ho ba ay kumbinsido dahil meron ho mga nagsasabi no, na kahapon ay much better kumpara ho dun sa ilang mga araw no, na nag-uulan, pero kahapon daw medyo mas umokay. Ano ho ang assessment ninyo overall sa isang linggo na ho na pagmamando ng HPG sa traffic sa EDSA? Bali ma'am, nasa first part pa po natin ng ating fifth day po, Friday po ngayon. So expect po natin mamayang hapon. Ito po yung uwian talaga. Ito po yung unang test namin ng isang Friday on a busy weekdays po. Salamat dun sa nagsabi po na gumanda na po yung daloy ng trapiko at pakasa po kayo. Next week, marami po tayong pinag-uusapan ngayon na dagdag enforcement po na ating ipapatupad sa darating na mga araw po, lalong-lalo na po pagpasok po ng Lunes sa next week po. Opo, ang mismong Pangulo na nga ho ay magtatalaga na ng mismong ahensya talaga na magtutulong-tulong para humasolusyonan ang traffic. Sa parte ho ng HPG, ano ho ang nakikita ninyong mapangmatagalang solusyon? At kasi sa ngayon, alam naman ho natin, at naiintindihan din naman natin na pawang mga band-aid solutions lamang ang nagagawa pa sa ngayon. Tama po, may hangganan po yung sinasabi po nating disiplina, traffic management at enforcement po. Talagang pinakamalaking problema po talaga dito is volume po. Kaya nga po ang napag-uusapan po ngayon, eventually po dun sa mga bumabiyahe na hindi naman kailangan o hindi po primary route po nila ang EDSA, ay umiwas na po sa EDSA. Ang ibig sabihin po nito, yung pong nasa east ng EDSA, dapat po gamitin na lamang yung C5. Yun naman po nasa west ng EDSA, dapat po gamitin na lamang nila yung mga kalsada, tulay at daanan po na nandun sa west po ng EDSA. Ang ibig sabihin po, kung makakaiwas po sa EDSA, dapat po hindi na kailangan dumaan sa EDSA. Ngunit, mangyayari lamang po ito ma'am kung yung mga identified na routes na alternate po ay talagang malinis na rin po natin yung mga nakaharang, yung mga kinukumpuni ay matapos na. At yan po ang dapat at gagawin po talaga ng ating pamahalan po. May panukala ho kasi itong DPWH din sir, na carpooling. Ang sinasabi kasi parang, kumbaga, kung more than 4 po pwedeng makapagdaan na sa EDSA o dumaan sa EDSA. Pero kung hindi naman higit sa 4 ang sakay, wag na lamang ho sigurong kumbaga doon tahakin yung mismong kahabaan ng EDSA. Hindi ho ba sa tingin ninyo mas magiging mahirap para po sa inyong mamonitor ito? Iisa-isahin nyo yung kotse kung ilan ho ang laman at bibilangin pa. Magiging sa una po talagang medyo mahirapan tayo. Pero po talaga namang maintindihan ng ating mga publiko, lalo na po yung motorista. Ito po yung tinatawag natin na high occupancy vehicle. Ibig sabihin po, 3 or more. As a requirement po, kung ipapatupad man po ito, ay re-require po natin na kailangan isang driver, 2 pang pasahero, pataas ang pwede lamang pong dumaan sa EDSA. Para po ito ma'am, kung ikaw po naman ay talagang may travel sa EDSA at yan ang ginagawa mo, makipag-usap na po dun sa mga kasama mo na sumabay na para nga po mabawasan po natin eventually ang volume ng sasakyan na gumagamit po ng EDSA. Dun lamang po naman siguro sa mga oras o araw na ilalabas naman po pag lumabas po itong panukala na ating pamahalaan. Pero ano ho yan parang realistic ho ba na kumbaga parang iisa-isahin pa natin at bibilangin yung mga sasakyan? Magiging mas abala ho, kung halimbawa nakatin pa, lalo na. Kung baga ho ay swertihan o mala siguro kung mahuli na more than 4 ang sakay nung sasakyan, hindi ho ba? Parang hindi ho ba ninyo nakikita na mas magiging pahirapan ito para ho sa inyo sa mga manghuhuli? Tama nga po. Kaya nga po kami umaasa na kung mayroon po tayong tamang diseminasyon, pangalawa po yung suporta ng ating mga mamayan. Kasi mapansin mo po naman, yung pong 3 sasakyan na isang driver po, pagka sila po yung magkasama at yan naman po naman ay iisa ang pinagmumula ng pinanggagalingan, papapuntahan, talaga po makakasave tayo ng space. Again, tama po kayo.
magiging problema sa enforcement. Pero po kaming naniniwala, yung pong voluntaryong pagsunod ng ating mga mamamayan, in the end, yan po ang magiging solusyon kung yan na po talaga ang ipapatupad. Oo, yun ang ideal. Pero alam nyo naman, hanggang Yes po. makakalusot, may lulusot, di ba? Pero paano ho yung magiging, ngayon po, ano ho ang assessment ninyo? Ngayong sinama na nga ho, pati yung SAF, no? Kamusta ho ang nakikita ninyong pagtulong naman ng mga SAF Commando sa pagmamando ng trapiko? Ma'am Connie, liwanagin po natin, yung po ay mga galing sa SAP. Yan po ay normal na ginagawa sa PNP. Para pong ako, hindi po ako galing talaga sa HPT. Ako po ay na-transfer lamang po dito sa HPT. Ito pong mga dating SAP, sila po ay araw na lang hinintay, magiging membro na po ng HPG. Kasi po ang orders nila ay malilipat na. Ito po ang aming panawagan sa mga iba pang opisina ng PNP na meron po mga excess na tao na samahan kami at tulungan sa pagmamanto ng trapiko sa EDSA. So, linawin ko lamang ho, hindi sila currently SAF members, ganun ho ba? Or ililipat Ngayon pa po lamang ay- sila? Opo, sila po ay galing sa SAP. Ang proseso po ng pag-transfer po nila sa atin, Ayun. kasama na po yung on-the-job training po nila, ay ongoing na po. Isang araw po, sila po ay HPG na, ang kanila pong mga armas na dating naka-issue, iniwan na po nila sa SAP, at sila po ay patuloy na magiging HPG personnel na po. So, kumbaga, lahat ng po pwedeng makatulong, patulong na, no? Paano ho? Ang dami na ng MMDA, more than 2,000 na sila. Tapos yung PNP, kayo ho, sa HPG, may balak pa ho ba kayong magpadagdag pa para nang sa gayon ay makatulong pa sa trapiko? O talaga hong kahit na sandamakmak pa kayo dyan, kapag ka ho sandamakmak din ang kotse, wala namang mangyayari, hindi ho ba? Ma'am, kami po sa HPG naniniwala na eventually po aming presence dyan sa EDSA po ay unti-unti pong bababa. Kapag ka po na ayos na po natin yung ating daloy ng trapiko, sumunod na po, nagbago na po ng driving habit ang ating mga mamamayan. Binalik na po yung disiplina sa pagmamaneho. Alam niyo naman po, sa umpisa lang talaga kailangan may pulis. Next time po, kayo po na po ang susunod sa batas trapiko. Hindi na po tayo kailangan manghuli. So, ganun po ang aming plano po talaga na long term po, sustainability po ng ating proyekto po. Sana nga ho, maging ganun talaga, no, na yung talagang disiplina, no, ng bawat motorista manatili ho kahit walang nakabantay na HPG o mga pulis dyan. Yun ho, ang amin syempre nga din, no. Pero yun nga ho, wala na ho tayong iba pang panawagan bukod po dyan, sir? Ma'am, kami po ay nananawagan din dun sa mga nagmamaneho. Ngayon pong umaga, simula lamang po ng pagbubukas nitong rasal hanggang bago po alas 9 ng umaga, 13 iba't ibang klaseng banggaan na po ang nangyari sa kaba ng EDSA. Yan po ay nagdulot ng trapiko. Kung po pwede po, alam po namin ang inyong pagmamadali, pero bigayan po tayo ng kortesiya. Drive safe po at drive discipline po tayo. Pakita po natin, zone of discipline ng EDSA. 13 na iba't iba hong mga banggaan ang naitala kanina lamang umaga, ganun ho? Tama po yun. Pwera pa po yung Ang mga dami, ha? na-stole na Oo. vehicle. Opo. Oo, so talagang disiplina rin ho. Maraming salamat sa update po na ibinigay niyo po sa amin, sir. Yan naman po si Police Superintendent Oliver Tanseco ng PNP Highway Patrol Group Public Information Office.